Sa tanong na kung dapat maalarma ating mga kababayan, ang gusto naming i-assure ang ating mga kababayan, kontrolado natin ang mga to. Hindi sila pwede makagawa ng large-scale activity gaya nung nangyari sa Marawi Siege. Cover. Hindi na bago ang paggamit ng Tawla Islamiyah Mauti Group na mga batang mandirigma upang iharap sa mga tropa ng pamahalaan. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III, napatunayan ito sa isang operasyon sa Lanao del Sur kung saan naaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group at Philippine Army ang 3 minor de edad na kasali sa grupo. Ever since naman, naging part na ng modus operandi ng Mauti ang pag-recruit ng mga child fighters. Kasi nga, pagdating na sa labanan, sa field, ang ating mga tauhan ay, siyempre, ibang pagtingin, pagbata ang nakakaharap. Kaya ito ay kasuklam-suklam na gawain ng Mauti. Sinabi ni Chief PNP, bukod sa 3 na aresto, mayroon ding 3 iba pa na napatay naman sa operasyon. Na-recover din sa mga terorista ang mga war materials, ISIS flag, mga dokumento kung saan nakasaad ang kanilang mga plano at mga matataas na kalibre ng baril at bala. Sa kabila nito, wala namang dapat na ikabahalang publiko ayon kay General Torre. Hindi sila pwede makagawa ng large-scale activity gaya nung nangyari sa Marawi Siege. Hindi nila kayang gawin yun at wala tayong nakakitang indikasyon na magagawa pa nila yon dahil tayo bantay sarado na. Handa rin ani ang PNP sa anumang maaaring mangyari. Nakahanda kami sa kung ano man ang gusto nilang gawin, pero sa ngayon preemptive tayo. Kahit na wala silang gawin, hahabulin na natin sila sa mga krimen na dati na nilang nagawa. Sinabi din ni General Torre na sa ngayon ay gumagawa na sila ng preemptive measures upang mapigilan ang ginagawang recruitment ng Maute sa mga kabataan para gawing mandirigma. Kasama na sa ating mga preemptive measures, sinisiguro natin na madebunk natin ang kanilang mga propaganda. Maipakita sa ating mga kababayan na itong mga ginagawa nila ay walang kabutihang idululot, kundi gulo lamang at pagkasira ng mga community at sa individual level ay maaring magresulta pa sa pagkasawi, pagkamatay, pagkadisgrasya, pagkahuli, makasuhan ng ating mga kababayan. Dagdag ng General, tinutukoy na rin nila kung sino ang recruiter ng mga child fighters upang masampahan ang kaukulang kaso. This is a whole government approach that we are looking into na aside sa law enforcement operations, meron tayong mga internal security operations na ginagawa. Isama na natin ating mga eskwelahan, pati ang mga local government units para ma-preempt na itong mga recruitment operations na ginagawa ng mga grupo na ito. Ang 3 naarestong minor de edad ay iti-turn over na sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.